Kinaumagahan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway. Kasalukuyan nang naglalakad sila Tadag at Teniente Guimont sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan, marami na silang nakakasalubong na pamilyang tutungo sa trabaho ng mga ito. Hindi naman nila yun pinapansin, lalo pat tanging mga nilalang lamang na merong mabigat na presensya ang kanilang pakay sa lugar. Makalipas lamang ang ilang minuto, bahagya namang natigilan sila Tadag nang masipat nila ang isang matandang naglalakad. Sa paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, gumisilang naman yon habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, nang medyo makalayo na ito sa kanila, pasimple naman nila yung sinundan sa kadahilanang nakaramdam sila ng mabigat na presensya sa taong yon. Pagdating nila sa daan na walang katao-tao, hindi na sila nag-alangan pang kumprontahin ang matanda. "Manong, pwede ba namin kayo makausap? Huwag kang mag-alala, sandali lang to. May kailangan lang kaming malaman mula sa'yo." Wika ni Tadag sa nilalang. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman yung huminto sa paglalakad upang paunlakan ang nais ni Tadag. Maya-maya pa, pagsilay nito sa kanila, mahinahong nagwika naman yun ng, "Alam ko na ang pakay ninyo. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Huwag kang mag-alala Tadag. Wala akong ginagawa sa lugar na ito. Hindi ako kumakain ng tao, kaya hindi ako perwisyo." Matapos nitong makapagsalita, kitang-kita ni Tadag ang pagiging tapat ng matanda sa mga katagang binitawan nito. Bagaman ramdam niya ang nangingibabaw nitong presensya, hindi niya kayang maipagkaila na yon ay isang mabuting tao. Upang hindi na tumaas ang tensyon sa pagitan nila at ng matandang yon, minabuti niyang kausapin ito ng mahinahon. Habang nag-uusap silang dalawa, inabisuhan naman niya ang pangkat ni Teniente Guimont na manatili sa lugar na kinaroroonan nito. Pansin kasi noon ni Tadag ang pagiging mainiti ng ulo nito na parabang ayaw nitong tumanggap ng kahit na anong paliwanag na nagmumula sa matanda. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang mga kasama niya, inabisuhan naman niya ang matanda na sumama sa bahay niya. "Mas mainam sigurong doon na lang tayo mag-usap sa pamamahay ko. Kung talagang malinis ang intensyon mo, wala kang dapat ikatakot sa akin. Halika na, at baka may makakita pa sa atin dito." Wika ni Tadag sa matanda. "Kung yan ang nais nyo, susunod ako ng walang pagtututol." Sagot naman ng matanda sa kanya. Sa pagbagtas nila ng daan, doon niya napag-alaman na hindi na pala bago sa lugar ang matanda. Inilahad din ito sa kanya. Ilang beses niya na yung inimbitahang gumapas sa lupain niya, subalit yun lamang ang gumagawa ng paraan para makaiwas. Para sa matanda, mas mainam na mamuhay ng mag-isa ng walang kinikilalang tao. Dagdag pa nito na, kung hindi siya naamoy ng grupo ni Tadag, paniguradong hindi rin siya sasama sa bahay nito. Kampante naman ang matandang sumama sa kanila, lalo pat matagal na nitong alam ang tungkol sa pagkakaroon niya ng alyansa sa mga aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga nila ang bahay niya. Upang makasigurong walang gagawing kakaiba ang matanda, inabisuhan niya yung ikalas sa katawan ng anumang karga nitong tinatangan. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, agad naman itong iniluwa ang tangan niyang bertud, maging ang mga suot-suot nitong mga agimat na nasa panig ng kaliwa. Matapos naman yung masilayan ni Tadag, labis naman ang kanyang pagkagulat, gawa ng ramdam na ramdam niya ang pagtitiwala ng matandang yun sa kanya. Para bang nakahanda yung mamatay kung sakali mang magpasya siyang yun ay kitila ng buhay. Sa pagpasok nilang dalawa sa loob, agad naman niya yung pinaupo sa sala habang inihahanda ang mga merienda nila. Sila Teniente Guimont naman, ninais na ding sumama sa loob nang sa gayoy magawa din itong malaman ang paksa nilang pag-uusapan.
Nang maisaayos na ni Tadag ang lahat ng kanyang kinakailangan, doon na niya inumpisahang kausapin ng matanda. Ang una nilang tinalakay ang tungkol sa pagbisita ng wakwak sa kanilang lugar noong nagdaang gabi. Naniniwala kasi siya, marami yung alam lalo pat matagal na yung nagtatangan ng lihim na karunungan. Sa pagrinig naman ng matanda sa kanyang naging tanong, agad din naman itong isinalaysay ang tungkol sa kanyang nalalaman ukol sa mga wakwak. Ayon sa matanda, matagal nang namiminsala ang mga nilalang na yun sa kanilang lugar bago pa man magtanga ng mutya itong si Tadag. Kaya lang naman ito bibihira tumungo sa kanilang lugar sa kadahilan ng mas ninais nitong tumungo sa mga bayan para manalasa. Manong Tadag, hindi nagkataon ng pagdating ng mga wakwak dito sa ating baryo. Sa loob ng 3 taong malaya tayo sa kanilang uri, inaasahan ko nang mangyayari ang bagay na ito. Alam mo kasi, yung mga wakwak na pinatay nyo, nabibilang sa isang malaking angka ng mga aswang. Bumibisita sila rito pagkaraan ng 3 taon para umani ng mga pagkain. Kung hindi ako nagkakamali, ngayon ang pagtatapos ng 3 taon ng kanilang pananahimik. Mag-iingat kayo, Manong Tadag. May bali-balitang kumakalat na nagtatangan din ng diwatang gabay ang kanilang gabunan. Seryosong wika sa kanya ng matanda. Dagdag pa nito, na bagaman kalahi niya ang mga nilalang ngayon, makasisiguro ang pangkat ni Tadag na hindi yun tutulong. Ayon sa matanda, matagal na niyang nilimot ang tungkol sa gawaing yun at ni minsan hindi na niya binalak pang bumalik roon. Mas nanaisin na lamang niyang mabuhay ng payapa, malayo sa gulo at digmaan. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman silang binalot ng katahimikan sa paligid. Sila Tiniente Gimunoon na natiling tulala na parabang hindi nila maiwasang magulat sa presensyang pinaramdam ng matanda. Bagaman hindi nila maunawaan ang mga nangyayari sa paligid, nasisiguro nila hindi pangkaraniwan ang lakas ng matandang yon. Maya-maya pa, dala ng galit at pagmamataas ni Tiniente Gimo, bigla naman yung sumagot sa matanda ng, kahit sumama ka sa kanila, tanda, wala namang magbabago eh. Subukan mo kaya. Malay mo, doon tayo magkasukatan. Nang marinig ng matanda ang sinabi nito, bigla naman yung tumayo habang nakangising humaharap kay Tiniente Gimo. Paglapit ng matanda sa kinaroroonan nito, agad naman itong pinagapang ang kanyang matutulis na mga daliri habang seryosong sumasagot dito ng, matagal na akong nangungulila na makipaglaro. Huwag mo akong susubukan, Gimo. Hindi mo ko kilala. Kung hindi dahil kay Tadag, kanina pa patay ka na. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw ng pagmumukha nitong maihahalin tulad mo sa mukha ng paniki. Pagsilay ng mga kasama ni Tiniente Gimo sa anyo ng matanda, halos hindi nito maiwasang manginig dahil sa takot. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman yung huminahon nang marinig nitong sumipol si Tadag. Pagbalik nito sa kanyang kinauupuan, agad naman yung napatitig sa lupa habang nananatiling walang imik. Dahil sa paninindigan ng matandang yon, kung kaya't hinayaan na lamang niya yung mabuhay ng payapa. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, inabisuhan niya yung paminsan-minsan bumisita sa kanyang tahanan. Nang marinig naman yon ng matanda, tumangulang naman ito habang naglalakad papalayo. Maya-maya pa, nang sila na lamang ng pangkat ni Tiniente Gimo ang naiwan, agad naman niya yung kinausap ukol sa naramdaman ng mga ito sa matanda. Maging si Tadag kasi noon, hindi maiwasang magulat sa mga nangyari, lalo pat wala naman siyang kakaibang naramdaman noong mga oras na yon. Nang marinig naman ni Tiniente Gimo ang kanyang mga sinabi, napabuntong hininga na lamang ito habang sumasagot sa kanya ng, naalala ko na matandang yon. Kung hindi ako nagkakamali, isa siya sa mga nawalang pinuno ng aming angkan sa Dueñas. Yung pananatili niya, yung pananalita niya, naaalala ko pa eh. Kahit yung presensya niyang kapangipangilabot,
hindi pa rin nawawaksi sa aking isipan. Ayon kay Tiniente Gimo, matagal nang nawala ang matandang yun sa kanilang lugar. Sa kanyang pagkakaalala, nasa edad 18 taong gulang pa lamang siya noong namuno ito. Dahil sa kakaibang estilo ng pamamahala ng matanda, kung kaya't napilitan ng kanilang angka na humanap ng ibang karapat-dapat para mamahala sa kanila. Halos hindi kasi nila maatim noon ang pagiging mahigpit nito sa mga taong kanilang kinakain. Dagdag pa ni Tiniente Gimo na sa dinami-rami ng kanilang naging pinuno, tanging ang matandang yun lamang ang nire-respeto at tinitingala ng iba nilang kauri. Wala ding nakakaalam sa kung bakit yun naglaho na parang bula, gayong nasisiguro niyang hindi ito basta-bastang magpapababa sa pwesto kung pinili nitong lumaban. Matapos naman yung marinig ni Tadag, kahit papaano nagkaroon na siya ng ideya ukol sa pagkatao ng matandang yun. Doon niya rin napag-alaman kung bakit may ganoong uri ng pag-uugali ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad niya kay Tiniente Gimo ang kanyang hangarin na maging kasama ang matanda. Naniniwala si Tadag na malaki ang maitutulong nito sa kanya sa anumang aspeto ng pakikipagdigma. Nakakasiguro din siya, malaki ang maiaambag ng matandang yon sa nalalapit na pagdating na salot sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang pasya, wala namang nagawa itong si Tiniente Gimo kundi ang sumang-ayon. Hindi naman problema sa kanya na pakisamahan ng matandang yon, lalo pat nagmula din ito sa tribong kanyang kinagisnan. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya ng umuwi ang pangkat nito. Bukod kasi sa marami pa yung gagawin, yun din ang inatasan ni Tadag na magbantay sa mga baryo. Lumipas pa ang mga araw, walang naging balita si Tadag sa pangkat ni Tiniente Gimo. Hindi naman niya yun pinagtuunan ng pansin, lalo pat abalang-abala din siya sa pagbabantay ng mga kambing. Isang hapon, habang nagbibilang siya ng mga alaga niyang hayop, dumating ang matandang albularyo kasama ang iilan niyang tauhan na mga antingero din. Paglapit nito sa kanya, agad naman yung nagbigay ng balita ukol sa mga natuklasan nila. Ayon sa mga ito, tuwing sumasapit ang hapon, may nasisipat silang matandang lalaki na palaging nagbabantay sa dulong parte ng kanilang baryo. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, nakakasilay sila roon ng mga panauhin na kinakausap nito. Bagaman alam nilang hindi pangkaraniwang tao ang mga nilalang, minabuti nilang ipagbigay alam muna ang pangyayari kay Tadag bago gumawa ng hakbang. Dagdag pa ng matandang albularyo, iyon ang unang pagkakataon na nasipat niya ang matandang gumawa ng hakbang sa kanilang lugar. Mariin din itong inilahad sa kanya na matagal na nitong alam ang tungkol sa totoong pagkatao ng matanda. Matapos naman yung marinig ni Tadag, agad naman niyang tinanong kay Manong Kamat ang tungkol sa pangyayaring yon. Medyo naguguluhan pa kasi siya, lalo pat hindi niya rin mawari kung bakit nangyayari ang ganoong kaganapan sa kanilang lugar. Nang marinig naman ito ng matanda, seryoso lang naman yung tumitig sa kanya habang sumasagot ng, Wala akong ideya, Tadag. Pero kung ano man ang pinag-uusapan ng mga nilalang na yon, marahil meron yung kinalaman sa isang makapangyarihang lahi ng mga aswang. Para malaman natin ang katotohanan, mas mainam na tanungin natin ang matanda. Balita ko nga, nagkausap na kayo. Kaya na may naniniwala ako na magagawa mong malaman ang tungkol sa sikreto nito. Kasabay ng pagwika ni Manong Kamat ay siya namang paglahad nito sa kanya ukol sa napapanaginipan nitong panganib sa kanilang lugar. Ilang araw na din yung sumasagabal sa kanyang isipan kung kaya't nagdesisyon na siyang ilahad ito sa grupo ni Tadag. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa panaginip ni Manong Kamat, doon na niya nakumpirma ang tungkol sa inilahad ng dating pinuno nila Tiniente Gimo. Sa puntong yon, nagpasya siyang bisitahin ng nilalang na yon upang makausap ito ng personal. Minabuti din niyang wag nang isama ang kanyang kaibigan, bagkus ay pagbantayin na lamang ito pansamantala
sa kanyang pamamahay. Sa pag-alis ni Tadag sa kanyang tahanan, dali-dali naman niyang tinungo ang dulong parte ng baryo. Pagdating niya sa tahanan ng matanda, nasipat niya yung tulalang nagmamasid sa napakalawak na paligid. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanyang presensya, agad naman yung napatayo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa pagharap nilang dalawa, walang pag-aalangan namang inilahad ni Tadag ang tungkol sa mga bagay na natuklasan ng mga kaibigan niya. Dahil dito, hindi na din nag-alangan pang ilahad ng matanda ang tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa baryo. Ayon sa matanda, ang mga nilalang na nasilayan ng mga kasama niya ay ang mga kalahi ng wakwak na pilit niyang pinagbabawalang pumasok sa kanilang lugar. Sa katunayan, 5 araw na yung nagpabalik-balik para kumuha ng mga pagkain. Subalit dahil sa pakikialam ng dating pinuno nila Teniente Gimo, hindi nito na isa sa katuparan ang kanilang nais mangyari sa baryo. Dagdag pa ng matanda na kahit meron siyang kapangyarihan para pamahalaan ang mga nilalang na yon, hindi rin ito magtatagal lalo pat mananaig at mananaig pa rin ang impluwensya ng pinuno ng mga kalaban nila. Tadag, isang araw na lamang ipapalugit ko sa inyo. Meron kayong 2 pagpipilian. Maaari kayong lumaban o ipagsawalang bahala ang anumang masasaksihan nyo sa baryo. Alin man ang pipiliin nyo sa 2 yan, maiintindihan ko. Wika ng matanda matapos nitong mailahad sa kanya ang tungkol sa mga nangyayari sa baryo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na siya nagpasya na tulungan ng matanda sa naiisip nitong paraan. Nangako din siya dito na hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang mga buhay, ipagtatanggol nila ang lupang kanilang tinitirahan. Upang maisaayos ang kanilang mga plano, personal niyang inimbitahan ng matanda na tumungo sa kanyang pamamahay sa pagsapit ng gabi. Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali namang bumalik si Tadag sa kanyang tahanan para ilahad sa mga kasamahan niya ang tungkol sa pinag-uusapan nila ng matanda. Sa paglubog ng araw, habang naghahanda ang kanilang pangkat, bigla namang dumating ang grupo ni Teniente Gimo kasama ang matandang dati nitong pinuno. Sa paglapit ng mga ito sa kanila, agad namang napansin ni Tadag ang pagiging seryoso ng mga ito, hudyat na merong nangyayaring hindi kaaya-aya. Maya-maya pa, agad namang inilahad sa kanila ni Teniente Gimo na meron silang nasipat na pulutong ng mga wakwak na dahan-dahang lumalapit sa baryo. Kasalukuyang dumaraan yun sa kakahuyan upang maiwasang matunugan ng mga albularyong nakatira sa paligid. Dagdag pa ni Teniente Gimo na sa 15 ang bilang ng mga ito at pawang mga mandirigma ng kanilang lahi. Nasisiguro din niyang hindi pangkaraniwan ng mga nilalang na yon dahil sa pangangatawa ng mga ito. Matapos naman nilang marinig ang tungkol sa bagay na yon, dali-dali naman silang nagsipaghanda upang salubungin ang mga nilalang. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, mariin namang inilahad ni Tadag na huwag nilang papahintulutang makalapit ang mga nilalang na yun sa baryo upang hindi na yun makaperwisyo ng mga ordinaryong tao. Kung maaari, sila na mismo magdala ng digmaan sa mga ito nang sa gayoy sila ang may kontrol sa lugar na maaaring pagganapan ng digmaan. Nang mapagkasunduan nila ang tungkol sa bagay na yon, dali-dali naman nilang inayos ang kanilang mga armas. Pagsilay ni Tadag na handa na ang kanilang grupo, agad din naman nilang binagtas ang daan na tinuturo ni Teniente Gimo. Bago pa mas lalong dumilim ang paligid, narating na nila ang tinuturo nitong kakahuyan. Habang nakikiramdam sila sa lugar, napansin naman nilang napakatahimik roon. Hindi mo akalaing merong nagkukubling mga wakwak, lalo pat purong patag na lugar ang pumapaligid sa kanilang kinaroroonan. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman silang natigilan nang makasilay sila ng isang magsasaka na biglang pinagtulungang kaladkarin ng mga dambuhalang aso. Habang kinakaladkad ng mga asong yun ang magsasaka,
Dali-dali naman nila yung pinuntahan habang pilit itinataboy ang mga nilalang. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang magsasakang umiiyak habang hawak-hawak ang tagiliran nito. Nasipat yun ni Tadag na merong malubhang pinsala sa tiyan kung kaya't agad naman nila yung nilapatan ng paunang lunas. Matapos yan, pinasamahan niya yun sa trabahador niyang antingero upang ligtas yung makauwi sa bahay nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong lugar, doon na nila unti-unting nararamdaman ang presensya ng mga wakwak. Alam nilang nasa paligid lang ang mga ito, pero ang labis nilang ipinagtataka noon ay kung bakit hindi nila yun gaanong nasisilayan sa paligid. Maging sila Tiniente Gimo, aminadong hindi nasisipat ang mga nilalang na parabang sa dilim ito nagkukubli. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam sa lugar, unti-unti nang naging klaro sa kanila ang kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Pagsilay nila sa kakahuyan, doon bumungad sa kanila ang mga nagliliwanag na mata ng mga ito. Matapos nila yung masilayan, agad naman yung binato ng tigalpo ni Tadag, subalit nagawang makailag ng mga ito. Paglapag ng mga wakwak sa lupa, mabilisan naman yung sinugod nila Tiniente Gimo at buong lakas yung isiniksik sa mga katawan ng punong naroon. Habang ginagawa nila ang bagay na yon, dali-dali namang lumapit sa kanila ang mga kasama nilang antingero para magbigay na rin ng tulong. Si Tadag naman at ang dalawang matanda, walang ibang ginawa kundi ang makiramdam sa lugar na kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, pagramdam nila sa tatlong presensyang bigla na lamang lumitaw sa kanilang likod, buong puwersa naman nila yung sinalag at mabilis ang inundaya ng saksak. Ngunit, hindi pa man bumabaon sa katawan ng mga wakwak ang kanilang mga armas, mabilis na naman yung nakaiwas na parabang nahulaan na nito ang kanilang pinaplano. Matapos ang mga pangyayaring yon, minabuti nilang manatili sa lugar na kanilang kinatatayuan, gawa ng nababahala sila sa maaaring may itinanim na bitag ang mga wakwak sa paligid. Nang mapagtanto naman yun ng dating pinuno nila Tiniente Gimo, dahan-dahan naman yung lumuhod sa lupa, dumakot ng kakarampot nito at mahinahon yung inamoy. Pagtayo ng matanda, napangisi lang naman yung tumitig sa mga wakwak habang nagwiwika ng, Bata lang ang mahuhulog sa mga patibongyong yan. Bakit hindi kayo makipaglaban ng harapan para naman magkaalaman? Matapos naman yung marinig ng mga nilalang, tanging pag-aangi lamang ang naisagot ng mga ito habang dahan-dahan sila nitong pinalilibutan. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan ng humugot ng latigo itong si Tadag upang mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan. Tinawag na din niya sa kanyang isipan ng kaptan para makahingi ng karagdagang lakas na nagmumula rito. Matapos niyang maihanda ang kanyang sarili, walang pag-aatubili naman siyang sumugod sa kinaroroonan ng mga wakwak. Upang maipakita sa mga ito ang kanyang lakas, hindi na niya naisip pa ang mga patibong na maaaring humarang sa kanyang pag-atake. Sa paglitaw ni Tadag sa harap ng mga wakwak, buong lakas naman niyang hinataw ng latigo ang isa sa mga ito na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong pagkamatay.